Hello everyone, my name is Merjindy Gorpido, BSHM Section C, and in this video, we will going to tackle about the function of Sales and Marketing Department. Sales and Marketing Department. So, ang Sales and Marketing Department ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng isang hotel o negosyo dahil sila ang responsable sa pagpapataas ng kita. Sila ang nagbebenta ng mga produkto at serbisyo at gumagawa ng paraan para mas makilala ang hotel ng mga tao. So, ang kanilang pangunahing layunin ay mapataas ang benta ng hotel habang tinitiyak na ang gastos ay nasa tamang halaga lamang. So, let's proceed sa key functions of the sales and marketing team. So, the first one is create a marketing plan. So, ito ang nagpaplano kung paano maaakit ang mga customer. Halimbawa, paggawa ng mga promo tulad ng summer discount o stay 3 nights, pay 2. And number 2, update and maintain the hotel's customer database. Inaayos at iniipon ang impormasyon ng mga customer. So, like for example, pag-save ng contact data ng mga guest para ma-invite ulit sa future promos. So number 3, create, execute, and monitor different sales promotion techniques. So ito ang gumagawa ng iba't ibang paraan para tumaas ang benta. So like for example, discount, online ads, o bundle packages. Like for example, room plus food. So yun. And number 4, establish hotel image. So ito naman ang nagpapaganda or pinapaganda ang imahe ng hotel sa publiko. Halimbawa, pagpo-post ng magagandang pictures sa social media at pagkuha ng good reviews. Number 5, coordinate client information, booking details, and special request to the front of the house department. So, ito ang pinapasa ang impormasyon ng customers sa ibang department. Halimbawa, sabihin sa front office kung may special request ang guest tulad ng birthday setup. And then, number 6, spell hotel experience as a whole rating rather than fragmented. So, ito ang pagbibenta ng buong karanasan or hotel experience. So, hindi lang kwarto ang binibenta kundi buong serbisyo. Halimbawa, room plus spa plus pagkain plus tour package. And last, number 7, perform different revenue management strategies. So, ito ang inaayos ang presyo depende sa demand. Halimbawa, mas mahal ang room kapag peak season, mas mura kapag off-season. Ganon. So, let's proceed sa the Sales and Marketing Department's organizational structure. So, ang Sales and Marketing Department ay may simpleng istruktura na binubuo ng iba't ibang posisyon na nagtutulungan upang mapataas ang benta at mapalaganap ang serbisyo ng hotel. So, ang Director of Sales and Marketing or ang pinuno ng department. Siya ang namamahala sa lahat ng operasyon, gumagawa ng plano at tinitiyak na naabot ang mga layunin ng hotel. For example, siya ang nagdidesisyon kung anong marketing strategy ang gagamitin upang makahikayat ng mas maraming bisita. So, ito po ang ating picture sa organizational structure. Tingnan nyo na lang po ang pagkasunod-sunod. Assistant Directors. So, ang Assistant Directors ay nahati sa dalawang bahagi, Sales Division and Marketing Division. So, sila ang direktang tumutulong sa Director of Sales and Marketing at nagbabantay sa progreso ng bawat division. Sila rin ang tumutulong sa paggawa ng mga desisyon at tinitiyak na sumusunod ang lahat ng empleyado sa standards ng hotel. Halimbawa, kung mababa ang bookings, maaaring mag-recommend
ang assistant director ng bagong promo para mapataas ang sales. Sales managers. Ang sales managers ang namumuno sa sales team. Sa malalaking hotel, may hiwalay na manager para sa rooms division at events division. Responsibilidad nila ang i-monitor ang performance ng team. Like for example, makikipag-usap sila sa isang kumpanya para mag-book ng conference o seminar sa hotel. Account executives. Ang account executives ang direktang nakikipag-ugnayan sa mga kliyente. So, ang kanilang gawain ay pagtawag o pakikipag-meeting sa clients, pagbibigay ng proposals at kontrata, pag-aasikaso ng bookings at events. So, sila rin ang nag-handle ng concerns ng customer. Like for example, tatawag sila sa isang kumpanya para mag-offer ng wedding package or corporate event package. Number 4, marketing division. Ang marketing division naman ay responsable sa pagpaplano at pagpapatupad ng marketing activities. So, ang kanilang gawain ay pagsunod sa marketing plan, pagsuri ng market, o kung ano ang gusto ng mga customers. Ang pakikipag-partner sa ibang negosyo. Like for example, makikipag-collab ang hotel sa travel agencies para mas maraming tourist ang mag-book. Marketing officer. Ang marketing officer ang tumututok sa advertising at promotions. So, gawain nila ang pag-aaral ng target market, paglikha ng ads, at pag-update ng marketing materials. Halimbawa, gumagawa sila ng Facebook o Instagram ads para i-promote ang hotel. And the number 6, Public Relations Officer. Ang Public Relations Officer or FRO ang tagapagsalita ng hotel at nag-aalaga ng image nito. So, gawain nila ang pag-handle ng reviews ng guest, pagsulat ng articles o post tungkol sa hotel. Like for example, sasagot sila sa online reviews lalo na kung may reklamo ang guest. Graphic artist. Ang graphic artist ay gumagawa ng lahat ng designs at visual materials ng hotel. Kabilang dito ang poster at flyers, brochure, signage, salescape. Like for example, siya ang gumagawa ng design ng promo, poster o social media post ng hotel.